So good day, another vlog na naman tayo mga kabong ano. So for today's video, no, si Gabriel Go, no, at idol ko actually to no, pero tingin ko kinain na ng sistema si Mr. Gabriel Go. So si Gabriel Go, alam naman natin no, head yan ng clearing operation ng MMDA no sa field. And marami ang nag-a-admire sa taong to na napakagaling no. Napaka-peaceful ginagampanan yung kanyang trabaho. Pero this time na napanood ko to, nangyari kay Gabriel Go? Panoorin natin to. Specifically, itong content na to, no? Actually, naka-upload to sa ano niya naka-upload to sa Facebook niya, no? Itong sa Gabriel Go na Facebook niya. So, tingnan natin tong kanyang content, ano. Kaya atin ko dyan sa school. Opo, pero dapat po kasi may helmet yan. Napakadelikado po. So, itong senaryo na to, si Lolo, no, naka-scooter, yung kanyang apo, backride niya. So, walang helmet. So, yan, nahuli. Yan. Ay, sir, wala po helmet siya dahil ngayon ko lang po hinatid yan. Wala siyang helmet. Okay. Paano to? Matitigitan ka po ng no helmet, 1.5, tapos nakatsinelas. Ayan, matitigitan ka po ng no helmet 1.5. So, yun naman usually ng sinasabi ng mga nanguhuli, no? Kung mayroong obvious in initial violation upon apprehension, no? Pagkapara. Yun yung typical. Plus po kayo, 500 po yan. So 1.5 plus chinelas 2,000. Malaking bagay yun. Ha? Dito na po, sir. Yun nga po. Medyo hindi rin maganda yung editing nila, no? Yung pagka-edit sa pagka-blurred ng muka. Ayan, kita pa rin actually. Kita mamaya medyo mag-ano yan dito sa part na to ng mukha ng lolo at saka ng apo. Delikado po yan. Ilang taon na po yan? Ilang taon na po? Ha? 9. Ano mo si tatay? Lolo mo. Wala ka talagang helmet? Wala. Paano to, tay? Matitikitan ka po. Yung building up ng tension sa senaryo, no? May violation, matitikitan, 'di ba? Okay. Andun yung yung expectation na dapat matututong riders na to na delikado na mag-backride ng bata na walang helmet, no? Reggie, pumunta ka nga sa likod. Ray, pakibigyan mo nga si Reggie ng junior na helmet, yung small. Yun, ito na sinasabi kong kinain ng sistema. Si Gabriel Go. Nakurin natin. Yun nga po. Tay, dito po tayo. Walang helmet, delikado yan. Kawawa naman po yung anak nyo, yung apo nyo. Lagi ka ba nagmomotor? Lagi po. Ito bentang-benta to sa sa mga viewers, lalo na sa social media. Yung building up the tension, tapos merong yung biglang mag-opposite yung mag-opposite yung pakiramdam nung pinapanood mo. Po, lagi ka hinahatid ni Lolo. Paminsan-minsan lang. Ganito tay, papipiliin kita. Kasi hindi ko pong mapapayagan na umalis po kayo dahil wala pong helmet yung apo nyo. Napakadelikado po yan. Okay lang po ba? Matitikitan po kayo. May violation. Hindi ko naman talaga yung bata O sige. Okay. Pero believe din ako sa sa content ni Sir Gabriel Go, no? Malinaw yung audio niya. Siguro naka-hook up yung mga wireless na microphone sa kanyang damit. Kasi malinaw yung audio niya eh. This is really for a content talaga.
Ngayon lang o naman lang. Pansin mo, dinig mo pa rin pati yung pati yung ambience, yung daan ng sasakyan, pati yung kausap niya, dinig din talaga. Ngayon lang, buti naman may lisensya kayo. Mayroon po. Tay, yung plaka nyo, paayos nyo po yan dahil delikado po. Dahil kailangan kita po yung plaka nyo. Visible dapat yan. So another violation, helmet, walang helmet, tsinelas, tapos yung plaka. Violation din yan. Based dun sa itong inaano ni Sir Gabriel Go. Wala pa po. Wala pa. Okay. Tay, patayin nyo muna. Baka dumausdos kayo. Hindi andar. Battery. Sige. Kung i-restrictuin yan pag LTO naka-apprehend, another violation na naman yun. Kapag pinatay mo, kasi hindi umandar, hindi nag one click start yan, may violation yan. Kasi ako personally naka-encounter ako ng checkpoint ng LTO na pinapapatay nila yung motor tapos kailangan one click lang aandar. Kasi kasama yan sa ocular inspection during nung magpaparenew ka ng motor. O sa mga sa mga riders dyan, sa mga viewers dyan, na-experience nyo yan na ipapa-start, diba? Left and right ng signal light, brake light, headlight, high and low, titingnan yung gulong, yung physical ocular inspection. Ngayon sa field, ginagawa din ng LTO yan na pag nahuli ka, pag na-apprehend ka, may option sila, discretion nila yun, pinapatay nila yung motor, tapos kailangan may violation yan. Kasi pag hindi nag-start agad yan, pwede kang maka-cause ng obstruction ng traffic. Kaya kailangan talaga in good condition yung sakyan mo, yung motor mo. Bilangin natin helmet, sapatos, plaka, o hindi pa aandar yung 4 na violation yan, 4 na violation. At ito na yung branding na tinatawag. Ayan Ryzen na helmet. Ito na lang, para hindi kayo matikitan. Ayan. Bibigyan ko yung apo nyo ng helmet. Kita naman, di ba? Pinakita yung brand. Na pambata. May helmet ka na. Thank you, sir. Medium yan po. Kasi yan. Anong size to? Medium po. Medium. May helmet ka na. May helmet ka na. Pwede ka na magmotor. Thank you, sir. Thank you, sir. Ito po tay, pambata po talaga to. Ito, hawakan niyo po lisensya nyo. Galing sana all. Binigay yung lisensya pabalik. Di ba? Ito ang taas pa naman ng tingin kay Sir Gabriel Go sa mga past content niya. Yung mga panood mo sa TikTok tsaka sa YouTube ni Dada ko, talagang walang patawad yan. Talagang pag may violation, huli, ticket ka talaga, impound, towing ang mangyayari sa sasakyan mo. Pag may violation ka, walang pakiusapan yun. And yet, itong content in particular, ewan ko lang. Okay. Salamat, sir. May helmet ka na, pwede ka na ihatid ni Lolo lagi. Para sa'yo to, pambata talaga, ha? Hindi ko natitikitan si Lolo. Okay? Yun, hindi natin... Anong impression nito sa mga normal na riders, na motorista? Ito, 4 yung violation. Mga major violation pa yan, no helmet. Number 1 yan. Tapos hindi tinikitan. Head pa yan ng operation ng MMDA. Anong magiging perception mo nun? Kung ikaw yung riders. So, ano ba ako riders? Meron akong anak na hinatid sa school. So, sasadyain ko na hindi mag-helmet. Di ba? Para kung mahuli matimingan ako ni Sir Gabriel Go, sana all mapagbigyan. Magiging president kasi ito Di ba? Ito nga si Manong, di ba? Binigyan ng helmet, hindi tinikitan. Ano magiging perception sa mga motorista? Ikaw nga, sige nga. Comment down below kung ano yung perception mo dito. Halika, subukan natin. Sakto sa... Pansin nyo yung editing niya. Kitan si Lolo. Okay?
Oh, halika, subukan natin. Ayun, yung tabi mo ka, di ba? Oh, pagkaka-blurred ng sakto. mukha. Oh, halika, iyan natin. Ayan na natin dito. Sige, taas mo lang ulo mo. Taas mo to. Ganda. Bagay na bagay ah. Yan, para ito hindi masakit. Pag inano mo yan, ayan oh. Okay? Oh, may helmet ka na. Maganda ba? Thank you po. Thank you. Okay na. Oh, pero tayo sa susunod, magsapatos po ha, kahit malapit lang. Oh, may helmet ka na. Thank you po, Oh, sige, baba natin. Oh, okay ba? Approve? Approve. Ah. Oh, sige, mag-iingat ha. Thank you. Oh, sige. So ito, ano naman natin for the content to, I was disappointed lang talaga dito kay Sir Gabriel Go na pinasok nga rin ito yung ganitong klase ng content. Dito nalalay doon sa mga motovlogger na mamamara ng mga walang helmet, tapos papagalitan, magbe-build up ng tension, and then bibigyan ng libreng helmet for content, for marketing, for advertising purposes. Naintindihan natin yung mga ganong mga vlogger, mga motovlogger, because influencer sila di ba? Trabaho nila yun. Pero si Sir Gabriel Go, alam natin na meron siyang issue before sa police, di ba, na kinasuhan siya, tapos sabi ng MMDA hindi na allowed na mag-vlog during ng operation nila, and yet ito, no? Kasi yung brand na nag-sponsor sa content na to, alam ng mga brands. Alam nyo kasi mga brands ng iba na kasi atake ng marketing ngayon they're looking for the eyeball, di ba? Yung exposure sa social media niya. Since nakita nila si Sir Gabriel Go na maraming viewers dahil nga yung content niya is talaga namang intense, di ba? Nagkakaroon ng altercation, nagkakasigawan. Syempre, nasa side siya ng tama kasi nasa gobyerno siya. Pero pinatos niya tong content na ganito, no? Nag-promote ng helmet. Hindi natin masisisi yung mga nag-sponsor ng helmet na ganito, no? I was disappointed lang kasi maging precedent ito sa mga riders, sa mga viewers, no? Pansinin mo, magbasa tayo ng comment dito. No, basta tayo ng comment ito. Dito tayo sa New West, no? Yan. Sabi dito sa New West, galing mo sir, mabuhay po kayo. Nakapalo na po ako sa inyo sir. O di ba basta maganda ang pakikipag-usap at justify naman ang pagkakataon, may kalakip ng kagandaang loob, may pusong tagapagpatupad ng batas. Saludo sa iyo, Sir Gab. Actually, may violation napatikitan. Ganun lang naman yun Kaya ang tao, ang mga Pilipino, malakas ang loob na mag-violate ng batas kasi nga, inisip nila, pwedeng pakiusapan yung traffic enforcer. Diba? Pwede. Magmakaawa ka. Ano pa dito sabi, no? Mabait pala yan pag naka-video. Himala, naawa ka Boss Gab at tumulong pa. Itong si Mikey Sower, no? Itong si Mikey Sower, himala na naawa ka. Kasi sa previous mga contents niya, walang patawad. May violation, ticket, tow ka, hatak ang sasakyan mo, inoorasan nila, strictly implementing yung rules dun sa kalsada. Diba? Tapos nasabi, bait naman ni sir. 1% yan yung kabutihan sa puso niya. 99% XXX. Hindi natin alam kung ano yung XXS. Pero, sinasabi ko na kinain siya ng sistema. Pinutos mo yung ganitong klaseng content. Magiging precedent ito sa... ewan. Ito yung formula ng ng rapid tulpo in action. Ganito na mamimigay, tutulong. So, ewan. Sana, and tingin naman natin ito, oras ng trabaho to Oras ng trabaho. So, nasa function ka ng, as a official, duty mo, di ba? That time, may kasama may assistant ka pang MMDA na nag-abot ng helmet sa bata. So, lahat na lang, di ba? Lahat na lang ng may ihahatid sa school, wag na
Huwag na mag-helmet. Huwag na tayo mag-helmet. Ang anak. Ako may inhatid akong bata. I strictly follow the rules. Kasi mahirap kasi sa dinadaanan namin. Highway kasi siya eh. Diba? Highway siya. Tapos, nakikita ko may mga LTO. Pero, syempre, both naka-helmet na kaming mag-ama. So, hindi kami pinapara. Kasi mahirap makiusap actually. And yet, ito, no, on the national scale, sa Facebook ni Sir Gabriel Go, ganito yung content, no? So, Money Talks, I guess. Comment down below kung Money Talks ba talaga. So, yun lang. See you on the next video, mga kabong.